Boxing update tayo mga tol. Artur Beterbiev may injury sa kanyang tuhod, kaya hindi matutuloy ang laban niya kontra Dmitry Bivol. Kaya ang pwedeng mangyari mga tol, hahanapan ng ibang kalaban si Dmitry Bivol. Kailangan ng replacement na papalit kay Artur Beterbiev. Sayang lang mga tol dahil na-injury pa si Beterbiev. Kailangan ngayon ng surgery at matagal bago makabalik. So mahirap talaga sa boxing mga tol, kung kailan papalapit ng laban nagkakaroon pa ng injury. Katulad sa nangyari kay Kit Thurman. Kung kailan malapit ng laban niya kontra Tim Tszyu, nagkaroon pa ng injury. So ganoon din ang nangyari ngayon kay Artur Beterbiev. Nakataya pa naman na ako sa dalawang yan mga tol, pero napurnada pa. So abangan natin kung sinong malupit ang ipapalit kay Artur Beterbiev. Marami ang nagsasabi na maganda raw kalaban sana ni Bivol itong si David Benavides. Pero hindi na po pwede mangyari na ipalit si David Benavides dahil may paparating na laban si Benavides ngayong June 15. Undercard nga po ni Tank Davis versus Frank Martin. So sino kaya ang malupit na kalaban ni Dmitry Bivol ngayong June 1? Ayon naman sa matchmaker ng Saudi Arabia, matutuloy pa rin ang laban ni Bivol at Artur Beterbiev bago matapos ang taong 2024. Sa ibang banda naman, Ryan Garcia naniniwala na set up daw ang nangyari sa kanya, bakit biglang nagpositive sa gamot. Kaya nag-request si Ryan Garcia na kailangan daw itest din yung mga supplement na ginagamit niya. Baka raw dito niya nakuha ang positive substance. Imposible raw kasi na mag-positive si Ryan Garcia mga tol dahil never siyang gumamit ng gamot. Kaya ang hinala ni Ryan Garcia, baka raw isa ito sa mga ginagamit niyang supplement. Hindi raw niya binalak o tangkahin gumamit ng bawal na gamot dahil malinis daw ang intensyon niya sa laban. Kahit nag-overweight daw siya ng timbang, hindi niya tinangkang gumamit ng gamot. Kaya naniniwala si Ryan Garcia na set up ang nangyari sa kanya. Kailangan dungisan ang pangalan niya para madiscredit ang panalo kay Devin Haney. Sa ibang banda naman, Oscar De La Hoya, kinasuhan na nga po si Canelo Alvarez. Kinasuhan si Canelo dahil sa press conference pinagbintangan niya si Oscar De La Hoya na magnanakaw sa mga fighter. Hindi raw binibigay ni De La Hoya yung tamang bayad. Pero sa mga ganyang kaso mga tol, may abogado rin dyan si Canelo Alvarez eh. Yung mga bayad dyan sa abogado at kaso, sisiw na lang kay Canelo eh. Kaya hindi magiging problema kay Canelo ang mga kaso na ganyan. Okay mga tol, sa ibang banda, Canelo at Shane Mosley muling nagkita. Masaya ang muling pagkikita mga tol at nagyakapan pang dalawa. Sabi nga ni Shane Mosley, mukhang tune-up fight lang niya si Jaime Munguia para paghandaan ni Canelo itong si David Benavides. Pero sinabi rin ni Shane Mosley na hindi magiging madali si Jaime Munguia, pero naniniwala pa rin siya na makukuha ni Canelo ang panalo. Okay mga tol, sa ibang banda muling nagharap si Luis Nery at the monster na Oya Inoue. Abangan natin ang kanilang final weigh-in bukas. Matinding bakbakan ito sa super bantamweight. Naniniwala si Luis Nery na magbigay siya ng upset. Sobrang dehado dito si Luis Nery mga tol, kaya malaki ang panalo sa kanya kung magbigay ng upset. Gaganapin pang laban nila sa Tokyo Dome, kaya purong Japanese ang karamihan sa audience. Kapag purong Japanese ang sisigaw dyan mas lalong lalakas itong si Inoue. Magiging the monster talaga sa loob ng ring.